Good morning, everyone. Gising na ang bebe ni Mama. Hello. Good morning, everybody, people in the world. Ang anak ko excited na sa kanyang breakfast. Anong kainin mo? Pindakas? Okay, pindakas. Pindakas, peanut butter daw. May tacos la? Okay. Di ba? Kaintindihan na kami, guys. Dahil lang naman akong kausap. Peanut butter daw with chocolate sprinkles ang gusto niya. Bigyan ko din yan siya ng ano ba? Siguro saging. Tinapay. Pindakas. And beige hackles la. Kunti lang yung chocolate, syempre. Pwede na yan. Kaya magawa ako ng milk mo tsaka putas. Milk for Nathaniel. Kay, inom. Dahan-dahan lang Good so. Oh, may nagtanong si... So, kita nyo ba, guys? Huwag na baka mag-init na naman ang ulo nyo ba? May nagtanong si Tita G, ano daw ang kutso? Tita G, hindi yan siya kutso. Hut. Dapat may ganun talaga. Ganun, tapos luwa. Sige dabi. Hutso. Ang ibig sabihin po nun ay very good. Or hail, pwede din hail, hut. Hail, hut. Kasi ang pagkabasa po nila sa G is tapos ang pagkabasa nila sa D is t. So, hut. Hindi siya hud. Hut. Pero iba din po ang sa hudmorgen. Iba din po, di ba? D ang pagkabasa kasi nasa gitna po siya. Pero pag sinata na gano'n na diyan, nagpa-practice na, pinapractice ko siya ng kasi pag nasa gitna po ang letter D, ang pagkabasa nila is D. Goedemorgen. Pero pag ang D nasa last, ang letter D ay nasa last word, o nasa last po siya ba, gaya ng hut. Ang pagkabasa nila is T. Iba din ang letter B. Ang pagkabasa po nila niyan, pag nasa last word po siya, ang letter B is P. Katulad ng ik heb. Hindi siya ik heb. Ik heb. Ik heb een zoon. Ik heb een son. Ik heb een zoon. Pero pag nasa first letter po siya ng word is ball. 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 B ang pagkabasa no. Pag nasa last word lang po, yung letter B is P. Pag ano ba? Pag nasa gitna. Ano ba? Heaven. Pag nasa gitna po siya, bay kasi yan, bay. Ganun sa bay, say, day, f. Ganun ba? So, pag nasa gitna po siya is B din po, no? B. Pero pag nasa last part lang siya, P. Sabihin mo, wow! Hut. Hut. Yun lang, hindi na kaya. Hut. Huy. Kain na kain. Nakakalahati na siya. I love you. Alam niyo po ano ang tintin at saka ang pekpek sa kanila. Ang pekpek is vagina. Vagina. Diba, vagina man yun sa English. Sa kanila, vagina. Tapos ang ano naman, ang tintin is pimol. Pimol. Vagina. Ang ano din pala nila, ang V nila, guys. Bigyan pa tayo ng trabaho. Okay lang. Okay lang. Linisin ni Mama, ha? Wala ka pati ang ano nalagyan. Guys, may in-order ako. Pangka-shape ng katawan. Kaya malaki na ba yung tiyan natin, guys? Kailangan na siya ng ano, ng phone a friend. Naalala nyo ba yan? Ano nga yan na na TV show dati? Who Wants to be a Millionaire?
Ewan kung maano ba to sa akin, no? Tingnan nyo, guys. Ano siya? Shaper. Body shaper po siya, no? Para siyang swimsuit. Pero hindi ko na i-try, syempre. Or i-try ko. So, ngayon, makikita po ninyo, ang tiyan ni Inday Garnet is ganito, ha? Ganito. Nakita ko lang to sa Facebook, guys. Tingnan nyo. Nakita nyo ba, guys? Ayan, ayan, ayan. Yan ang tiyan ni Inday Garnet. Hindi ko yan pinalaki, hindi ko din pinaliit. Try natin to in 3, 2, 1. Guys, ako rin giilad sa Facebook, guys. Sa Facebook ko kasi ito nabili. Ganun pa rin man. Baka para lang po sa malalaking, ano talaga, malalaking babae. Tingnan nyo, ganun pa rin. Kumakapa sa dilim. Ay. Na-scam na naman tayo ni Facebook. Si Itay, madalas. Sa Pilipinas, mag-order-order siya. Pagdating sa kanya, iba ng itsura. Magkano nga yan nabili ko? Parang mga ano din to ba? Mga 28 euro siguro. Ipatry ko kaya to kay Precious. Baka mag-ano sa kanya, mag-effect or kay Maricel. Meron pa isa guys. Ito sa Facebook ko din to nakita. Tingnan nyo. Parang maganda to kasi maganda ang kanyang mga reviews, no? Diablo Lash Lift. Diba, kay sa Pilipinas, meron tayong pa lash lift, pero napupunta talaga tayo sa, sa salon. Ito, pwedeng ikaw lang ang gumawa sa sarili mo. So, tingnan natin ang loob. I-try ko to today, no? Ayan, oh, lash lift. Tingnan natin ang number 1. Lash lift. Tapos, number 2. Ito siya, mag-last daw siya ng 2 months. Ano man to? Puro face. Ganun din, parang Anong din ako nito, lululuko, Mag-last po siya ng 2 months. So, meron siyang tig 5. So, hanggang 10 months nyo po siya magagamit. Parang ito, bili ko ito mga 34 euros ata. Diablo. Ano to? Ano daw to, guys? Tingnan nyo. Nag-uo ng anak ko. Sige, mag-uo ka lang dyan. Kay busy ang mama mo. Trabaho tayo para meron tayong pambayad ng mga pambili ng ating mga lipstick at panty. Ito. Ito yung ilagay dito. Tsaka mo siya iganyan-ganyan. Para siyang mascara, guys. So, mamaya abangan, ha. Lash lift. Diablo. Hanapin ko muna. Paano to gamitin? Uy, wala siyang ba? Ay, dito pala, Ayan. Use an oil-free cleanser to clean any makeup. Okay, Higa na, kay nag-uo ka. Dali. Higa doon, kay nag-uo. Saan ang medyas mo? Tinanggal mo na naman. Higa, kay nag-uo. Higa. Hutso! Makapili ka pala, guys, kung gaano ka-dramatic ang gusto ninyo na na lash. Not sponsored po to, binayaran ko. Gusto ko lang i-share po sa inyo ba. Ito ba? May dramatic look po siya. So, yung standard po ang gagamitin ko. Lagyan daw siya ng adhesive. And wait for 30 seconds before we put it on our eyes. So, ang ginamit ko po is yung standard lang na pang lash lift. Ito na muna, huwag na muna yung dramatic. Diba kung masobran maabot dito yung ating lash ba. So, ang gagawin natin ngayon, lagyan din natin ng adhesive yung dito na side. And then, gamit ka pala, guys, para madikit natin. Ayaw mong tumikit. Ayan, lash dito, no. Magamit pa pala tayo dito, guys. Plastic-plastic pa. So, ang lalagay natin ngayon ay yung leaf with the cotton buds. Grabe na talaga itong ginagawa ko para sa inyo. Baka bukas makalbo akong guys. Itong aking anong tawag yan? Bakit parang kadami nang nalagay ko? Ang aking pilik mata. Tapos 5 minutes daw siyang ganito, guys. May plastic.
After 5 minutes, tinanggal ko po yung pa-plastic at maglalagay tayo ulit nung pa-lift lotion. Tapos another 5 minutes waiting na naman po. Lagay ko na muna guys ha. Diyan muna kayo. We wait another 5 minutes. So tanggalin na po natin siya. Hindi nyo masyado makita. Manipis kasi ang aking ano guys. Kaya natatakot ako. Baka wala na yan ba? Mga pilik mata dyan. Gamitin natin tong fix. Para maglambot po siya, no? Balik na naman ako doon sa salamin, no? So, paulit-ulit lang yung process niya, guys. Lagay na naman tayo. Ito naman is 3 to 5 minutes din po ito, no? Pagkatapos nito, ilalagay na natin yung Nourish. And then, tapos na po siya. Super easy. Hindi po siya masakit sa mata, pero ano po ha? Huwag kayo pataka magamit. Baka basta-basta lang kayo magamit. Mag-order agad kayo dyan. Baka iba-iba tayo ng mata, guys. Baka allergy kayo at maano kayo dyan, tangkal balat ng mga buhok nyo dyan sa pilik mata. So, tingnan natin anong mangyari sa sa pilik mata ko. Oh? Dito si mama. After 5 minutes, linisin po natin siya. Ng tubig lang po ang nilagay ko, no? Gamit ang ating cotton buds. At tanggalin na po natin siya. Wala na, ano na siya guys. Ano nang itsura? Linisin ko na muna. Wait lang. Wala kayo guys, nakalbo! Wala bito, ilinisan ko to. Tapon ko na to. Ilinisan ko po to kay kailangan ng brush. Labhan muna natin yan. Waterproof pa naman ito. Guys, tingnan nyo naman, guys. So, now we brush it. You like it? Wow! And then, we put the Nourish, yung last na ilalagay po natin. Tingnan yung tsura ng kamay ko. Puro mascara na ba? Ayusin ko yung mamaya. Lagay ko na muna to guys, ha? So, ayan po yung kanyang itsura, guys. Nag-lift po talaga ang aking lashes, no? Kaso, ang masasabi ko lang, mas maganda na may gagawa po talaga sa inyo. Kasi parehas niyan, o, diba? Dapat kasi straight po talaga siya pagkalagay ng perm. Ang tawag yun yung pang-lift niya po ba? Tapos kanina, hindi ko man naayos, so nagpapunta siya doon. Pero dito, dito maganda masyado, guys. Mas maganda pa to kung makapal po ang inyong mga lashes. Ako, grabe kasi kanipis. O, diba, hindi na kailangan ng mascara, hindi na kailangan ng curler. Not sponsored po, nagbayad po ako. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka naman gusto nyo po din gawin sa sarili nyo, no? So, ayan po siya. Ang ko lang, tip ko po sa inyo, katulad nga sa nangyari na nito, maganda kasi yung dito na part, perfect siya. Ito lang ba? Dapat hindi po talaga siya na ayusin po ninyong pagka-brush ba. Yung itong nagamit, Yung habang idikit na nga siya, dapat straight po talaga at hindi sila dikit-dikit yung mga buhok. Okay po siya. So, ito po yun, Si Diablo. Diablo Lash Lift. Actually, galing to siya ng UK ata Tapos pinadala po dito, no? Diba parang nakamaskara si Inday Garnet? Maganda siya, I love it. Hindi ako nagsisi. Tingnan natin bukas baka pagising ko, wala na po akong pilik mata. Hapon guys, hindi po ako nag-vlog. Nagpahinga lang po ako. Kasi wala po talaga akong gana. Wala ako sa mood. Nanood lang po ako ng Castaway Diva the whole day. As in, yan lang po ang ginawa ko nung sobrang lungkot ko ba. Yan yung parang pag-divert ko ba sa sarili ko. Kasi po kahapon birthday ng tatay ko. Nung isang araw, gabi na yun, na po, nag-edit na po ako, tapos schedule ko na po ang aking vlog. Susagay ko ng ads, tapos nung schedule ko na po siya, nakita ko ba, hala, birthday pala ni Papa ngayon. Sus, grabe, ang iyak ko si Daniel, natutulog na. Si Nathan din, tulog na, kaya alauna naman. Gumagawa po ako ng breakfast ko. Naiyak na ako. Ang Daniel din, kaya silpon man ako, kaya tinitingnan ko yung mga mga picture niya ba. Ang Daniel din, sabi niya pa, grabe lang iyak ko Mahal, I'm trying to sleep.
Umalis ako, doon ako sa guest room, guys. Mga 1 oras ako doon. Iyak lang ako ng iyak. Kaya kahapon, grabe ka maga ng mata ko. Yan din, kaya hindi ako nag-vlog. Pagkagising, sabi pa ni Daniel, oh, bakit maga yung mata mo? Kaya dito man siya nagtrabaho, work at home po siya. Kung napanood niyo po sa vlog, di ba sinabi ko work at home, kaya masaya ako. Sabi niya nga na, bakit ka, umiyak ka ba? Sabi ko, grabe ako kagabi. Eh, bakit hindi mo ako gitising? Because you said, sabi ko sa kanya, you said, you're trying to sleep. Hindi niya maalala. Hindi niya maalala, guys. Nagsuri ko siya. Sabi niya, next time, gisingin ko po daw siya. No, grabe ako yan. Punta ako sa guest room, guys. Nakikinig ako ng mga music. Tapos tinitingnan ko po yung mga picture ni Papang. Namatay po ang tatay ko noong 2013. So, ilang years na din? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 10 years na din po na wala na po ang aking Papang, no? So, sa lahat po ng hindi nakakala, marami pa rin pong nagtatanong kung totoong tatay ko ba daw si Itay, kamukha ko daw si Itay, mga ganun ang sinasabi ba. Si Itay po ay aking stepfather, pero kahit ganun pa man ay yung iba talaga ang band din namin ba? Inom. Band namin sa inuman. Kasi mabait din naman si Itay. Di ba, Tay? Mabait talaga si Itay, guys. Alam nyo, kahapon tinawagan niya ako. Binati niya pa ako. Sabi niya, Pi, happy birthday kay Papang mo. Ganun. Kaya, Tay, maraming salamat sa iyong kabutihan sa amin, Tay. Alam mo naman yan. Basta shot lang, Tay, pag-uwi namin, ha? Mabait talaga si Itay. Mabait ka talaga, Tay. Kaya kung hindi siya mabait, tawagin ko ba siyang Itay? Hindi. Hindi talaga. Baka hindi ko pa siya pansinin. Pero sa sobrang bait niya po, nag-try talaga siya na makuha yung loob ko. Yung dati ba na pa lang po sila ni Mamang, yung bago pa lang po sila ni Mamang. Kailan ko ba siya tinawag na Itay? Parang matagal din, uy. Matagal din. Kasi 'di ba madalas naman sa mga stepfather ang tawag talaga tito, ganun. Ako tinawag ko po talaga siyang Itay. So ang tatay ko po, ang totoong tatay ko ay si Netzer, kaya Garnet. Sa mga hindi nakakalam, nasabi ko na po ito sa vlog ko dati, Garner and Netzer. Kaya ako po ay si Garnet. May nagtanong din, Garnet ba talaga ang totoong pangalan mo? Yes po, Garnet. May kadugtong pa po yung pangalan ko pero secret na kung ano. Sige na nga, sabihin ko, Garnet Glaine. Yan po ang totoong pangalan ng Garnet Glaine. G-L-A-I-N-E. Yang Glaine, ewan saan niya nakuha ni Mamang. Basta ang Garnet, galing po yan sa pangalan nila ni Papang. So si Papang, yan po ang pinaka-poging tatay ni Inday Garnet. Yan po yung totoong tatay ko. Na mala Coco Martin, sino pa yung kamukha niya, guys? Si Albert Martinez. Sino pa? Lahat na ng mga artista dyan. O, diba? Grabe ka, pogi. Parang hindi Pinoy, no? Grabe ka tangos ng ilong. Kasi, ano po siya, ang tatay niya, hindi, ang tatay ng tatay po ni Papang ko ay Indian. Tapos, ang lola ko naman sa tuhod ay Kastila. So, ang lolo ko, half Indian, half Kastila. So, ang tatay ko is 1/4 Indian, 1/4 Kastila. Ako, ano ko, guys? 1/8 Indian. Basta may ano po kami, may lahi pong Indian yung tatay ko, guys. Kaya ganun po ang itsura niya. Ang ilong, tingnan nyo ang ilong, di ba? Yan, ilong ni Inday Garnet, na hap-hap sa nanay at sa tatay. Pero may tangos din siya, kunti. Tangos ba, guys? Okay lang? Pero sa tatay ko, grabe, ganun talaga, oh. Siyempre, pag malaki din natin si Itay, yan si Itay, ang pogi kong tatay na mukha. Sino, Tay? Sino ka dyan? Parang si parang si Gabi Concepcion ba? Parang si Aga Mulak. Blessed din ako, guys. Binigay sa akin ni Lord ba na mabait na Itay. Kaya sabi ni Lord na maaga kung kunin ang tatay mo, ha. Kaya i-bless kita ng mabait na Itay. Close din po yan. Masyado sila ng tatay ko. As in super close na halos mag-kiss-kiss. Yung mga parang magbakla-bakla sila ba. Close po sila kasi nung nabubuhay pa po ang tatay ko, kahit may sarili-sarili na pong asawa si Mamang at si Papang, binibisita po nila kami, lalo na yung kanyang apo na si Derich, pag birthday, ganun ba, or pag pupunta po sila ng Davao, kasi taga Cotabato man sila.
Pag pupunta sila ng Davao, doon sila natutulog sa bahay namin. Ganyan po no ang pangyayari dati. So yung ano ba, wala nang samaan ng looban, naging okay din po ang lahat. Yun na nga, iyak ako ng iyak guys. Kasi meron akong ano sa inyo ba, i-share sa inyo. Meron kasi akong pinagsisihan ba, bago po namatay ang tatay ko. Bago po namatay ang tatay ko, mga 1 week before po siya namatay, pumunta po ako ng Cotabato. Kasi may ano ako ba, may naskaso ako ba. Pero very, ano lang po yun. Ano lang ngayon, balikan lang po talaga. Pumunta ako doon, hindi ako doon natulog. Tapos balik agad ng Davao. May kinuha lang po ako. Tapos ngayon, pag pauwi na ako ng Davao guys, hindi na ako dumaan sa tatay ko. Hindi ko nga sinabi na nasa Cotabato po ako, no. Kasi hindi ko naman alam na mangyari yun. Na mawala po nga siya, no. So ngayon, pag pauwi na ako, papunta na ng Davao, nadaan doon sa bahay namin, nakita ko po talaga ang tatay ko, guys. Naiyak ako. Kita ko po talaga siya. As in. Kasi ang ano ba, ang... Wait lang. Wait lang, guys! Kasi yung daan ng ano, ng van. Nandiyan na po tayo, makita mo kay may shop man siya. Ang tatay ko, may business po siya dati, no. Yung ano ba, may calibration shop. Yung mag-ayos ng mga sasakyan. Kasi nakita ko talaga siya, nakita ko mukha niya, na nag-ayos po siya ng sasakyan. And then, mga, wait lang guys, grabe na talaga, kayak ako guys. Mga, after, hindi siguro yun 1 week guys, siguro mga 3 days lang. Nakatanggap ako ng tawag yung best friend ko nga, si Queen. So niya, nabalita sa radyo na may nabaril daw, ganun. Tapos, pangalan daw ng tatay ko, ay grabe ang iyak ko guys. Para ako mamatay. Hindi ako bumaba, na hindi ko man lang siya, alam mo yun, basta yung magsisika na, hindi kayo nag-usap, hindi mo lang man siya nahag. Kasi ako guys, sa aking magulang, hindi ako very, kahit kay mamang, hindi po ako very vocal. Hindi din po ako, yung ano, maghag-hag, ganun. Maghag lang ako pag bigyan niya ako ng gold. Diba mang? Pero deep inside, I love you mang. Kahit madalas kita pagalitan mang, mahal kita mang. Sabi niya parang ako daw ang nanay. So yun ang pagsisisi ko po talaga ba. Kaya, ngayon, ang gusto kong mangyari sa buhay ko, na kung may pera man lang ako, uwi ako ng Pilipinas, kasi life is short guys, promise. Hindi nyo po alam ba kung, yung bigla na lang sila mawala, tapos doon ka pa magsisi, diba? Yun yung naisip ko na nung last na nasa Pinas ako, kita ko yung mga tao doon, tumatanda, nanay ko, yung mga tita ko, si Priscilek, shout out, tumatanda na din. Kaya gusto ko pagsikapan ba na every year makauwi po ako ng Pilipinas. No, kahit kami lang dalawa ni Nathan, bahala kayo dyan, i-bash nyo ako guys, na hindi kasama ang mister ko, wala akong pakialam. Basta makita ko ang pamilya ko, kaya si Daniel makasama ko yan habang buhay. Pero ang pamilya ko, once in a blue moon ko lang yan makita. Kailangan ko pang mag-ipon-ipon para lang po makauwi ng Pilipinas. So, yan po yung iniiyak ko. Madalas pag lalo na pag birthday ni Papa, na grabe sinatanong, may background music tayo dito guys. Naglalaro ko ang anak ko, na hindi ako bumaba nung time na yun, na nahag ko man lang sana siya, pero hindi man talaga ako naghag-hag kay Papang. Si Papang lang maghag sa akin, yung isabak-sabak niya po ako. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, nung 4 years old ako na si Mamang nag-abroad na siya. Naiwan po ako sa tatay ko. So yung band po namin ng tatay ko, iba po din, no. Kaysa sa band namin ni Mamang ba. Kasi may may isip na ako nun. Yung band namin ni Mamang, yung baby ako hanggang nag 4 years old ako. Pero yung band namin ni Papang is yung nagkaisip na po ako ba. 4 years old hanggang, kailan ba ako lumipat ng Davao? 9 years old, lumipat na po ako ng Davao. Kinuha ako ng lola ko. Kaya nag-asawa na din po si Papang. So, 4 to 9 years old, nandun po ako sa tatay ko. Siya po ang nag-alaga sa akin. Grabe, ibang Inday Garnet ang nakita nyo today. Very emotional. Hindi po ako niregla.
Dahil lang po sa kahapon na birthday po ng tatay ko. Very emotional pa rin po ako. Kaya ang masasabi ko lang po sa inyo, sinasabi ko po din to kay Warain Hulan, no? Diba, Day? Na wag nating hintayin na pagsisihan po natin. Na hindi natin nakasama yung pamilya natin. Kaya kung kaya nating umuwi po tayo. Yung pera lang yan, guys. Mahanap lang natin yan. Di man natin yan madala sa langit. Sige. Mag-comment na naman kayo dyan about sa Christmas tree ko. Tama na, move on na. Move on na, guys, move on. So, yun lang naman. Bigyan ko, kita ko kasi yung mga ibang picture ni Papang. Ayan. Diba? Pugi, guys. Pugi ba, guys? Close din po talaga kami masyado ni Papang, guys. As in, kasama ako lahat sa inuman niya. Yang si Queen. Kaya kami naging magkaibigan yan kasi yung tatay niya po at tatay ko magkaibigan. So, pag si Papang magpunta sa kanila, kasama po talaga ako. So, mga date ni Papang, ay, isama niya din ako, guys. Yung maghatid-hatid siya ng babae, wala naman sila ni Mamang nun. Hatid niya ang babae sa bahay, ganun, kasama ako, magmotor po kami. Meron pa yung nagkagusto sa kanya, aywan saan na yung Grace, saan ka na? Na-crush niya masyado si Papang, guys, as in. Tapos ako ang nililigawan niya. Ang ginagawa niya ngayon, dalhin niya ako kahit saan. Dalhin niya ako sa probinsya nila. Saan na kayo niya siya, no? Taga Midsaya pa yun ba? Dinala niya po ako sa bahay na sa probinsya. Pero hindi siya, parang hindi man siya type ni Papang kasi. Diyan ba, may gusto siya kay Papang. Sama-sama niya ako kahit saan. Uso na ang Facebook pero hindi pa talaga masyadong ginagamit ba. Tiningnan ko po yung last message namin. At yan lang talaga ang natira sa akin, guys. Yan po yung last message namin. Natawa na lang din ako kay naalala ko dati. Din kami, magkasangga din kami sa gluta-gluta ba. Kay, di ba, may man siya, Indian. So, siya yung, may pagka, moreno ba? Moreno masyado. So ngayon, nag-start yan siyang magluta-gluta. Ang tatay ko, guys, grabe yan, kaarti. Magsigi, papugi, as in. Ako ang pinapakuha niya sa Davao. Si padala sa Cotabato. Sabi ko nga, Pang, sabihan mo ako kung kailan ka magkuha. Kaya magkuha din ako ng pangluta. Tapos, ano pa ba? Kaya mag-date yan siya noon. Ilagay yan siya sa bibig niya, yung pampabango nga, yung spray. O, alis mo na ako ha. Mag-date daw siya. Si bahala ka dyan, Pang. Ilang taon ako nun. Bata pa ako nun. Mga 7 or 8 years old. Pero guys, pag galit yung tatay ko, ay na lang. Paluin ako ng belt nun. Alam niyo yung paghawak niya pa lang ng belt, hindi ka pala napalo. Pang! Wag! Sorry, Pang! Ganyan ako dati. Tsaka yung walis na yung walis tambo. Ay, maglakra talaga dito, guys. Kasi nahuli niya ako ba na naligo sa sapa. Nahuli niya po ako. Delikado ba yan? Pag-uwi. Grabe, belt ang pinalo sa akin. Pero kahit laki tayo sa palo, no? Hindi tayo hindi tayo nagtanim ng sama ng loob sa ating mga magulang. Pero mga bata ngayon, guys, nakita mo sa tulpo, pinagsabihan lang ng kunti na, napitik lang ng kunti, ipatulfo na. Sus, dati. Nakatikim po talaga ako niyan. Pero kay Mamang, hindi talaga ako nakatikim, guys. Nang kahit hindi niya ako napalo. Si Papang, grabe. Pero, pag naging okay na po kami, grabe ang topic, ang content natin today ba kay Father Special masyado. Pag naging okay na po kami, yung alam niyo yung na siya, na himasmasan na siya, tas nakonsin siya. Lahat ng mga paborito ko, ibigay niya. Umuwi talaga ako sa Cotabato pag summer, tsaka Christmas at New Year. Doon ako sa tatay ko po talaga, no? So ngayon, mga na ako nun, guys, mga parang mga second year high school. So kaya pag uwi ko doon, yung New Year, si Papang, ginigising niya ako, tapos nagsagot man ako nun. Ayoko magising, tulog lang ako. Ganun ba? Galit siya. Ay, pero hindi niya na ako pinapalo ng mga ganong edad na po ako. Sabi na ang niya, galit niya sa akin, guys. Takot na ako masyado, umiyak na ako ba? Upo ka dito. Isabok niya mo talaga, ikantong niya ako. Upo ka. Huwag ka magsagot-sagot sa akin ha. Ganun ang mga sinasabi niya. Nilabasan ako ng 1,000. Grabe kasi Ninday Garnet, oy. Yun lang naman.
Na-share ko lang.